Hello everyone! Kumusta po kayo? It's been a long time simula po nung nakapag voice over po ako sa aking mga videos. So for today's video, magpe-prepare ako ng aking kalupaan para sa ating transplant na gagawin. By the way, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Isaac Manansala. Meron po tayong Facebook page, meron din po tayong YouTube channel, Isaac Manansala channel, kung interesado po kayo. So ayan, lalagyan ko po siya ng slow release fertilizer para sa ating mixture. Number 1, in-add ko po yan. And big shout out po dun sa mga walang sawang nanonood at sumusuporta sa mga videos ko. Of course, maglalagay din tayo ng cocoa cubes. Yan, additional na ingredient. Basta kung may mga tanong po kayo, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba ito? Charot! Yan. So, mix lang ng mix. At of course, lalagyan din natin yan ng cocoa pit. Yan. Para sa akin, yung mga ingredients, yung mga mga mixture na nilagay ko sa aking kalupaan, yan na yung dati kong ginagawa before. Yung iba hindi ko na lang siguro na i-video, pero ganyan na ganyan po yung lagi kong ginagawa, which is naman siya, maganda naman siya sa mga halaman ko. Nakita ko naman na wala man mga na-deads kahit araw-araw ko silang dinidiligan. Minsan nga na overwater pa yan, pero at least buhay pa. Meron mga nagsasabi na ayaw daw ng mga rubber plant na matubig. Meron naman mga nagsasabi na gustong gusto. Iba-iba. Pero naniniwala po ako na yung mga ganong klaseng cases na namamatayin sila ng mga halaman dahil sa overwatering is siguro yung soil mixture talaga. Yun na yung pinaka-importante. At of course, syempre, kailangan kahit pa paano kung naka-indoor po yung halaman mo, dapat meron din po siyang nakuhang sinag ng araw. Kasi number 1 po sa halaman yan, yung sikat ng araw or kahit yung lang ng araw, yung basta yung may light shade. At least kasi importante yan sa halaman. May buhay yan eh. Tao nga kailangan ng araw, yung halaman pa kaya. So ayun, sana po makatulong tong video ko na to para sa inyong mga paghahalaman, mga gardening techniques. Ako hindi naman ako sobrang galing sa halaman, pero at least gusto ko lang pong i-share yung mga ideas ko based on my own experience. Yung mga pinapakita ko dito, hindi lang siya gawa-gawa, hindi lang siya para sa content creation. Basta yung sa akin, lang po, gusto ko lang pong mag-share ng ideas, makatulong sa kapwa ko, mga gustong maghalaman or mahilig sa halaman, na kahit anong gawin nila, gustong-gusto nila ng halaman pero yung halaman ayaw sa kanila. May mga ganun po tayong cases. So ayun, tapos na akong magtanggal ng ng marketing ball, at kung makita nyo, ito bilog na bilog siya. Marami pong ugat dyan. In fairness, hindi ko na lang tinanggal yung mismong cocoa pit sa halaman kasi ayoko nang ma-stress yung halaman, lalo na yung mga roots nitong black prince ko. Kaya hinayaan ko na lang. At saka pandagdag din yan sa natin sa lupa, kasi during that time lang po tayo, nag-recycle lang po tayo ng lupa, nagnakaw lang po ako ng lupa dun sa isang halaman ko na medyo critical na siya ngayon, pero at least surviving naman. Nasa ICU siya ngayon, 50-50 chance kung mabubuhay or hindi, pero sana mabuhay kasi sayang naman. Ayan. At ayan, continuous lang po ako sa paglalagay ng lupa. Siyempre, dapat i-compress natin yan para hindi maggalaw-galaw yung ating niripat na halaman. At sa tingin ko, kakayanin naman itong aking paso na for the meantime, ito muna yung gagamitin ko. Kasi wala tayong budget ngayon, so yung mga inuman lang ng mineral water yung ginamit ko, or yung malaking mineral water, diba? Nagagamit naman yung mga ganyan. Pero sana hindi siya matumba kasi sobrang laki ng halaman, tapos yung paso ganyan lang. Pero syempre, gagawin natin ang paraan yan para hindi yan
basta-basta matumba. Kasi syempre pag hinayaan natin ganyan lang na nakatayo, mahanginan lang yan or maano lang ng aso yan, matutumba yan. Syempre ako naman mangyari sa mga halaman ko yan. Sobrang ingat ko sa mga halaman ko at sobrang alaga ko sa kanila. Kasi sila yung pinagkakabisihan ko ngayon. As you can see, hindi pa po ako nag-work dyan. Ano pa rin po tayo. But sooner or later, makakabalik din tayo sa trabaho. Pero at the same time, habang nagtatrabaho tayo, after natin sa work, yung mga halaman natin, binibigyan pa rin natin sila ng priorities. Ayan. Ganyan po sa mga halaman ko. Hindi po sila pinapabayaan. Kahit ano pong alaga po yan, aso man yan, pusa man yan, tao man yan, ganyan po ako mag-alaga. Super, gusto ko hands-on ako. Ganun ako mag-alaga. So, ayun guys, tapos na ako at ito na po yung aking finished product. Ito na po, tapos na at sana po may natutunan kayo. Again, kung may gusto po kayong itanong, huwag mahihiyang magtanong. Mag-comment po kayo sa baba at sana may natutunan kayo sa aking videos. At happy planting po and mag-ingat po lagi. Thank you so much for watching. Bye-bye!